Hello po. Ah, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat, mga kapatid. At sa lahat po ng nanonood ngayon. Ah, yun, ano bang pag-uusapan natin? Yung katulad ng mga sinasabi ko po sa mga previous na mga live ko, marami po kasing maraming mga kademonyuhan na ginagawa diyan sa iglesia na pinag pinanggalingan po natin, mga kapatid. Sobrang dami. Kagaya po ng biruin mo, buhay pa po si Brother Eli. Ang daming pera sa Singapore pa lang. Sa Singapore pa lang po, mga kapatid. Hindi ko lang po pwedeng sabihin yung mga figure pa lang ngayon kasi ah, for safety purposes muna kasi ang bahala sila, magkagulo-gulo po sila ngayon diyan. Kasi wala naman sila pong pakialam eh. Wala pong pakialam yung ah, current presiding minister diyan sa sa pinanggalingan po nating relihiyon, mga kapatid. Dahil kahit kaapu-apuhan po nila, hindi na po nila kailangan magtrabaho. Sa dami ng pera, sa dami ng pera ng iglesia. Sobrang dami po, mga kapatid. Biro mo, lapel na lapel pa lang ni Robert Naboa, more than ₱500,000. Tapos yung TV, more or less ₱1,000,000. More or less ₱500,000 din. Hello, Brad Badong. Ingat ka po palagi dyan. Salamat po, Sis Fatima Rojas Matyong. Kapatid po ito from Dubai. Mag-asawa silang kapatid na nag-exit dahil isa po sila sa mga financially exploited na mga kapatid sa Middle East. Kaya yung pong iba na nagsasabi po sa akin na sinungaling daw po ako, naninira lang po ako, etc. etc. Mag-imbestiga po kayo, mga kapatid. Alam niyo po ba, kaya po nasuspindi si Robert Naboa dahil uh, in-encourage ni Brad Soren Legaspi, si Brad Soren Legaspi, yung kapatid na Brad Jerex Laguno na magsumbong kay Kuya sa mga anomalyang nangyayari sa mga korupsyon na nangyayari sa Singapore. Sinuspindi po siya upon pero pinag-initan po yung mga officer na nag sumbong. Pinagkaisahan po sila ng mga KNP. Tanungin niyo po si Brad Jerex Laguno na asawa ni Sis Grace Arce, kapatid ni Sis Girly Arce ng MMC. Mga kapatid, kaya ganyan po ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Tapos, dapat last year, pupunta ng Hong Kong si Daniel Rason. Pero kung hindi nila na-hit yung target sa pagpunta ng mahal na kuya nila, ayun, ang pumunta po si Efren Baking at saka si Resty Reyes. Tapos ang sinabi sa mga kapatid sa Hong Kong, busy daw si Daniel Rason. Hindi nila alam, may nakapag-monitor na kapatid na during that same day na dapat pupunta si Daniel Rason sa Hong Kong, ayun po, in-entertain niya po yung vlogger na hindi kapatid.
na pumunta sa KB Rock. So ito pong si Daniel Rason mga kapatid, wala po talaga siyang pagmamahal sa mga kapatid. Yan po ang katotohanan po dyan mga kapatid. Katunayan na wala po siyang pagmamahal at tunay na pagmamalasakit sa mga kapatid. Pagka nagtanong ka lang, suspendido, block ka kaagad. Kaya itong si Daniel Rason mga kapatid, marami po itong ipagsusulit sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Biruin mo, napakaraming yung mga kapatid na umalis sa iglesia ngayon, merong mga napaniwala ng mga atheist. Kaya sa bagay, hindi naman po tayo magtataka dahil sa Apokalipsis na nakasulat po yun eh. Meron akong laban sa iyo, yung iniwan ng iyong unang pag-ibig. Sa iglesia sa ganito, meron akong laban sa iyo, sabi ng Panginoong Kristo. Nakita ko ang iyong pagpapagal, ang iyong pagsisikap, etc. etc. Bakit? Kasi po ito pong si Daniel Rason na ito, iniligaw niya ang kapatiran, mga kapatid. Kaya matindi ang ipagsusulit niya. Sasabihin ko na po mga kapatid, yung pong daddy po ni Brad Daniel Rason, marami pong babae yan. Sasabihin ko na po, baka nga po maraming kapatid sa labas si Daniel Rason eh. Pamalian mo ngayon, Daniel Rason, yung sinasabi ko. Tanungin mo, Tanungin mo si Rhea sa Sondoncillo at saka si Marita Carisma. O yan, magkagulo-gulo na kayo ngayon dyan sa MCGI. Magkagulo-gulo na kayo dyan. Marami pong babae, yung pong daddy ni Daniel Rason. Marami pong babae po yon. And hindi naman po ako magtataka kasi po kasi makarisma po si daddy. Tsaka po mabait po siya. Hindi po siya kagaya nung impaktitang nanay ni Daniel Rason na Bonjing. Naku, ano po yun? Mapagpaimbabaw, bait-baitan. Kaya yun po mga kapatid. Yun ba'y paninira na yung sinasabi ko na nang bababae yung daddy ni Daniel Rason? Hindi po paninira yan. Tanungin niyo si Marita Carisma, yung nurse ng pamilya nila. Kaya ikaw, Brad Greg Torres, wag kang wag mo kung wag ka nang dahil marami akong alam Brad Greg Torres. Ah, dahil sa pananampalataya ko, kung ano man po yung nalalaman ko noon, ipinagpa sa Diyos ko. Ipinagpa sa Diyos ko lahat. Kasi sabi ng Biblia walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. So, yun yung naging pananampalataya ko. Pero, ang daming nangyari, mga kapatid. Tanungin nyo, si Brad Denden Pabros Domingo. Si Brad Denden Domingo, alam ko nasa ano po yun. Nasa Singapore. At saka si Sis Luisa Domingo. Lumayas din po yan, naging kasambahay din ng impaktitang nanay ni Daniel Rason, mga kapatid. Nakunan po si Sis Luisa dahil pinagtrabaho ng mabibigat. Tapos nung nakunan na po, ang sabi ni impaktitang nanay ni Daniel Rason, napaka-aarte ng mga nagbubuntis ngayon. Nung panahon namin, hindi. Nagtatrabaho kami.
Kaya ganun po mga kapatid. Ano po, kayo na po ang anong humatol ngayon mga kapatid. Kayo ang magpasya. Kung mananatili kayo dyan, choice nyo po yan. Ay, ayan. Kaya bitter na bitter si Rhea, kawawa naman. Ayan, nagkakagulo po sila sa GC ng MMC. Hindi nila alam kung sino yung nag-leak nagbigay ng screenshot sa akin. Sorry ka na lang, Reyes sa Sondonsilyo, dahil hindi lahat mapapaniwala ng ninyo sa inyong mga kasinungalingan. Hindi ba Reyes sa Sondonsilyo yung sinasabi kong tomboy na merong kalibin, kapatid mo yon? Sige, magsinungaling ka ngayon, Reyes sa Sondonsilyo, isa ka sa susumpain ng Diyos. Tandaan mo yan. Kasama ka sa top 10 na iyahagis sa impyerno, mauuna pa kayo kay Satanas. Reyes sa Sondonsilyo. Anong sinasabi mo ngayon na ano? Na naghahanap ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Kung kayo na lang ang maliligtas, ayoko nang maligtas. Kung kayo lang naman din ang maliligtas. Dahil ayokong makisama sa mga katulad ninyong plastic. Ayokong makisama sa mga katulad ninyong nagbabanal-banalan. Kaya ang literal na pwedeng itawag sa inyo, kayo talaga yung sa inyo talaga bagay yung banal na aso santong kabayo, lalo na sa impactitang nanay ni ano ni Daniel Rason. Inuulit ko po sa mga ngayon lang yung pong tatay ni Daniel Rason, babaero po 'yon. Baka nga po maraming kapatid sa labas si Daniel Rason. Ayan. Yung pang ibang mga alas sa susunod na lang mga kapatid, marami pa akong alas. Sobrang dami pa akong alas. Kaya itong si Daniel Rason na to, sabi niya, kung meron kang alam, mas meron akong alam at mas matitindi sa mga alam mo. Yan lang pagkakaalam mo. Kaya ganun po mga kapatid. Tapos, ang lakas ng loob ninyong makapang guilt trip. Bakit ngayon walang circular? Bakit hindi na circular si Robert Naboa? Ang daming perang nawawala sa Singapore. Nasuspindi siya for quite some time at nakabalik siya. Samantalang during Brother Ellis time, pagka ang isang manggagawa, lalo na ang isang KNP, ay nagkaroon ng issue, hindi na po yan makakabalik sa ministeryo. Biruin mo, saan ka nakakita ng manggagawa ng aliping pampuok ang auditor, asawa niya? Samantalang wala naman trabaho si Robert Naboa na mukhang unggoy. Sorry, Robert Naboa, sorry. Pero yun ang totoo. Hindi naman sa pag-aano, pero yung mukha mo, mukhang unggoy. Mukhang unggoy na nalugi. Kaya, yan. Mga kapatid, pasimula na ngayon ang pagbagsak ng MCGI, mga kapatid. As in, pasimula na ng pagbagsak nila. Wala na nga pong wala na nga pong biruin mo pupunta lang sa isang bansa sa Europe si Koya nila, ang laki ng patarget. Ang laki ng mga patarget nila. Pero samantalang nga sabi ni San Pablo, hindi namin hinahanap ang inyo, kundi kayo. Hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang kanilang mga magulang, kundi ng mga magulang ang kanilang mga anak.
Opo, maraming kinulimbat yan. Biro mo, saan ka kukuha ng pera, Robert Naboa, na pambibili ng bahay sa Singapore na worth 17 million? Tapos, saan ka kukuha ng pera na ipampapa interior design mo sa binili mong bahay na worth 17 million? Gaano na lang ba kalaki ang sahod ni ng asawa mo? Tapos considering the fact na tatlo-tatlo yung anak ninyo. Saan ka kukuha ng pera, Efren Baking, na pinampagawa mo ng mansyon dyan sa Magalang? Wala ka naman trabaho. May trabaho ba asawa mo? Wala din. O ngayon, ipagtatanggol kayo ni, ni Sis Luz. Eh, bahala ka na dyan, Sis Luz. Hindi ko na problema yan. Basta alam mo sa sarili mo kung ano ang totoo. Ngayon, Sis Luz, kung magbubulag-bulagan ka na lang dyan, talagang mapapangatawanan mo yung iyong pangalan. Sabi nga ni Brad Jerry Cabanyero, Sis Luz. Yan. Talagang talunan ka na lang. Hindi ba totoo, Sis Luz, na nung buhay si Brad Ellie, sinama mo yung iyong katipan para ipagpaalam kay Brad Ellie, si Brad Erwin, nakabatch ko sa seminar? Halos kasing idarang ko po yun, mga kapatid. Pinagtawanan ka ng mga KNP. Pinagtawanan ka ng royal family. Ang sabi nga nung tatay ni Daniel Rason, maganip na, lumalandi pa. Kumbaga sa sa karne, makunat na, lumalandi pa. Kaya ganun mga kapatid. Wala, nakakalungkot po nakakalungkot yung nangyayari dyan. Ako ang concern ko po ngayon mga kapatid, matauhan ang mga dapat matauhan. As in, matauhan ang dapat matauhan. Kaya po tayo nagsilaya sa mga iglesyang pinanggalingan po natin dahil marami po tayong nakitang katiwalian, marami tayong nakita na taliwas sa nakasulat sa Biblia. Kaya po ganun mga kapatid. Ngayon, bakit ako nagkaganito? Bakit ako na-trigger? Maraming nagtatanong bakit ako na-trigger. Bakit po ako na-trigger? Iniscam po ako ng nanay, ng impactitang nanay ni Daniel Rason. Nanukno ka ng sinungaling. Kapatid yata siya ni Satanas. Yon. Tapos, como iniscam ako, nagparaya ako, pinagtulungan nila akong dalawa ni Noli Sabalia na isa pang damukal na demonyo. Sabagay, yan, demonyo yang si Noli Sabalia, Efren Baking, Resty Reyes, Andy Perlada, Robert Naboa. Yan pa lang po kasi ang po pwede kong sabihin. Although, meron pa akong mga napatunayang mga demonyong mga KNP. Pero yan na lang po muna. Kasi ang focus natin Asia, Oceania, Middle East. Kaya yun mga kapatid. Biruin nyo, nagpakalayo-layo na nga ako na nahimik ako. Kamukat-mukat mo, ipapablock ako. Noong bonjing na namumuno sa MCGI na si Daniel Rason. Uh, Biruin mo, nananahimik ako dito, pinablock niya ako. Ayan.
Ikaw ang gumawa niyan. Kaya napatunayan ko nun, nung time na yun, mga kapatid, wala ang Diyos dito sa iglesia na to. Bakit? Kasi po mga kapatid, kung si Daniel Rason ay totoong isinugo ng Diyos, hindi po siya kakampi. Hindi po magkakaroon ng ganitong bagay dahil a man of God should execute the proper or perfect justice of God. Kaya po ngayon wala pong nangyayaring hustisya diyan. Biruin mo, kakampihan mo yung PWD nang namolestya ng bata. Paano mo gagamutin yung budhi ng batang minomolestya niya? KNC pa lang siya. Kaya marami pong mga kapatid, maraming mga anomalya diyan sa iglesia na 'yan. Tatay niya po mismo nang bababae. Meron pa akong alam, yung kilalang kilala ni Daniel Rason, nag-drugs. Meron pa akong alam, kilalang kilala din ni Daniel Rason. May asawa na, may mga anak na. Pero, wag ka. Yung laptop, ang laman, ang daming gay porn. Kaya, ganun po mga kapatid. Ngayon, gagawa sila ng hakbang para gawan nila ako ng masama. Unang-una, hindi naman ako natatakot sa'yo, Daniel Rason. Kaya nga hinahamon kita eh. Sino ang takot ngayon? Ikaw. Biro mo, magpapari-parinig ka sa mga pagkakatipon ninyo. Kaya itong mga kapatid nagagalit sa'yo. Akala mo ba lahat ng dumadalo sa'yo, nakikinig sa'yo? Hindi. Kahit mismong sa royal family, sa pamilya mo, hindi lahat nakikinig at naniniwala sa'yo. Tandaan mo yan, Daniel Rason. Tandaan mo yan. Ngayon, mag-loyalty check ka na sa pamilya mo. Mag-loyalty check ka na, Daniel Rason. Ngayon, mababaliw ka na niyan. Hindi mo alam kung sino sa pamilya mo ang tatraydor sa'yo. Yan, mababaliw ka niyan, mapapraning ka na niyan. Yan, ginusto mo yan, di ba? Ginusto mo yan. Imbes na harapin mo, imbes na pangasiwaan mo ng may katapatan at pag-ibig, yung mga kapatid na ipinagkatiwala sa'yo ni Brad Ellie. Ayan, tinraidor mo yung nagkatiwala sa'yo, tinatraidor mo yung kapatiran. Hindi ba pagtatraidor sa kapatiran at sa Diyos at sa nagtalaga sa'yo na buhay pa ang asawa, ang tatay ng anak ng kinuha mong babae na Japayuki, kinuha mo na at nag-live-in na kayo ni Arlene Rason. Tapos ngayon, yung pamilya ni Arlene Rason, swerte. Jackpot. Jackpot sila ngayon. Ano sila? Mayaman na din. Walang kahirap-hirap. Magaling talaga si Arlene Rason. Hindi ko alam kung saan siya magaling. Samantalang itong hindi ko na lang babanggitin. Para para napakawalang yan ninyo, Daniel Rason. Biruin nyo, magpapa-concert kayo, walang presyo yung mga ticket. Illegal yan, nako, illegal yan. Kaya mga kapatid, nako, problema nyo na yan kung ang gusto nyo sumuporta pa rin dyan sa mga pa-concert na walang kwenta. Di ba sabi sa Biblia, mapalad ang alipin na kung datnan siya ng kanyang Panginoon ay gayon ang kanyang ginagawa. Hindi ba kayo natatakot niyan?
Or nangangamba na kung dumating ang Panginoong Kristo nasa concert kayo? Mag-isip-isip kayo. Bakit walang pangangaral? Dati nung buhay si Brad Eddie, ginagamit natin yung Araneta, pangangaral, Bible exposition. Bihirang gamitin ng Araneta para sa mga concert. Pero nung namatay na si Brad Eddie, monthly may concert sa Araneta. O yan, di nabubulabog yung mga MMC ngayon. Hindi nyo alam kung sino yung naglilik, di ba? Kasi hindi naman lahat naniniwala dyan. Maraming mga closet na mga kapatid na nagpo-post ng gawain ng iglesia, pero wag ka, hindi naman sila sumasampalataya na. Marami lang silang isinasaalang-alang muna. Dumadalo, pero hindi na naniniwala sa naririnig nila. Naku, Daniel Rason, kabahan ka na. Kabahan ka na kung papaano na yung batang David ay buong tapang na humarap sa mga Filisteo sa pangunguna noong higanting si Goliath. Yung batang David na yon, dahil sa kanyang matinding pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, napatumba niya, natalo niya ang Filisteo, napahiya niya ang mga Filisteo dahil sa iisang bato na inihagis niya na may buong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ng kanyang mga magulang. Ganyan din ang ginagawa ko ngayon, Daniel Rason, sa'yo. Ikaw ang unang bumato, hindi mo alam na yung binato mo, mananampalataya sa tunay na Diyos. Ayan. Kaya, umpisa na ng yung pagkabaliw ngayon, Daniel Rason. Hindi mo alam na pinagtatawanan ka na sa industriya na iyong pinanggalingan na mabaho ang iyong paa. Hindi mo alam na pinagtatawanan ka na sa mga istasyon na pinanggalingan mo na unprofessional ka, na credit grabber ka. At saka, nako mga kapatid ko, kaya yung mga nagtatanggol-tanggol dyan sa mga sulok-sulok, okay lang yan. Kasi pagka nalaman nyo yung mga totoo, mas masakit. Mas masakit ang mararamdaman nyo. Kaya ako, okay lang ako. Siraan nyo ako. Ako pa rin to. Ako pa rin to. Sabi ng Panginoong Kristo walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Sinong umuusig ngayon sa mga kapatid? Hindi ba itong si Daniel Rason at yung mga panatiko niya? Ang mga umaalis sa iglesia ngayon, hindi masasama. Hindi masasamang mga tao ang mga umaalis sa iglesia. Napakarami kong kilala na mga kapatid ngayon na umalis. Pamilya silang umalis, mga kapatid. Etong si Bad Mike Nabong, pwede ko na siyang banggitin. Kasi openly naman siya Binlock ko nga yung original account niya kasi I'm trying to win him back sa iglesia. To the surprise na ayun, nag-message yung kapatid, umalis muna ako sa live mo, bro. Okay lang po yan, kapatid, baka maano ka. Naiyak daw siya sa mga narinig niya. Okay lang po yan kasi tapos na po kaming iyakan yung mga katotohanan na alam po namin. Personally ako, lalo na yung mga kapatid ngayon na naririnig nila yung mga nangyayaring kababuyan dyan sa iglesia na yan. Kaya itong impactitang death rason na to,
sinusupalpalan niya ng pera yung kanyang asawa para magmukhang perfect ano sila, magmukhang perfect couple sila. Pero hindi po. Marami pong babae yang si Daddy, yung tatay ni Daniel Rason. Marami pong babae yan. Baka nga maraming kapatid yan sa labas eh. Kaya ganun po mga kapatid. At sila, magkakagalit sila magkakapatid. Sila, mga kapatid ni Impact Titang Betrason. Sila. Kaya nga, itong si Danya Rason, nung buhay si Brad Ellie, siniraan niya ng siniraan si Ate Ruth. Alam ko nanonood si Ate Ruth sa mga sa mga video ko. Ate Ruth, nung buhay si Brad Ellie, siniraan ka na ng siniraan ni Daniel Rason. Yan ang totoo. Alam ko alam mo yan, Ate Ruth. Kasi nakita ko kung papaano kang alilain ni Daniel Rason. Tapos, pagkatapos kanyang pakinabangan bilang Chief Operation Officer ng UNTV, bigla ka na lang niyang itinapon na parang basura. At itong si Danya Rason, siniraan niya rin ang siniraan. Itong tsuhin niya na kapatid ni Brad Ellie na si Brad Narsing Soriano. Kaya po doon sinabi ni Brad Ellie, kahit sino pa yan, kamag-anak ko, manggagawa, etc. Basta labang kay Brad Daniel, kalaban ko. Doon po niya sinabi ni Brad Ellie ang pagkakataon na yan. Hindi alam ni Brad Ellie na itong papalit sa kanya na pinagkatiwalaan niya, traidor sa kanya, buhay pa siya. Yan po ang masakit na katotohanan mga kapatid. Buhay pa po si Brad Ellie, traidor na po si Daniel Rason. Ayun. Si Brad Mike Nabong po, I'm trying to win him back sa iglesia nung may nabalitaan ako sa kanya. Pero ano po nung nagkausap kami nakita niya kaya po ito ibang account niya na po itong safety. Si Brad Mike Nabong po 'yan. Matandang kapatid na rin po 'yan, 1998 yata o 1999. Tapos itong si Albert Reyes, pinaghiwalay sila. Ganyan po yung ginagawa ngayon ng mga manggagawa. Mga manggagawang pakinabang ang gusto. Tuta po yan ni Efren Baking yung Albert Reyes na yan. Nabalitaan ko, binabakbakan niya ako Binabakbakan niya daw ako sa mga lokal. Sa pag nagmi-meeting yung mga officers. Bakbakan mo ako ng bakbakan, okay lang yan. Alam ko yung totoo. At alam mo rin ang totoo na yung kilala ko, kilala mo rin yon. Kilalang kilala mo yon. Dahil malapit sa'yo na nagkalikutan yung asawa ng may asawa. Akala mo, Albert Reyes, hindi ko alam yon. Kaya ganun po mga kapatid. Yung nangyayari ngayon. Kaya itong mga ano na to, itong mga sislus, hindi ka ba kinikilabutan dyan sa sinasabi mo na sa bagay, ako naiintindihan ko si Sislus somehow kasi pinag-iinitan din po yan ni Daniel Rason, si Sislus. Buhay pa po si Brad Ellie, sinisiraan na po ni Daniel Rason. Si Sislus kay Brad Ellie. Sinisiraan niya na po yan. Ayan po, nag-early retirement si Sislus. Kasi pinag-iinitan siya ni Daniel Rason bilang principal sa La Verdad. Yan po ang mga nangyayari mga kapatid. Kaya ako
Naaawa ako kay Sis Luz kasi kung meron man sa lahat ng mga KNP, wala kayong binatbat sa pinagsilbi ni Sis Luz. Pero ngayon, ano na lang ang ginagawa ni Sis Luz? Sis Luz is irrelevant to the church anymore. Magsasalita na lang siya pagka mag-aabulo yan. Sa bagay, yung mga KNP din, irrelevant na rin naman yung ibang mga KNP at ibang mga AP. Irrelevant na lang sila. Kaya, kung gusto nyo, yung mga KNP kung gusto nyo mapahamak yung mga pamilya nyo, problema nyo yan. Choice nyo yan. Pinili nyo yan eh. Kung pwede naman kayong umalis dyan, ba't kayo nananatili dyan? Problema nyo yan. Alam na alam nyo naman sa sarili nyo na nagtuturo na ng ibang ebanghelyo itong si Daniel Rason. Kaya, kung ano ang sasapitin na parusa ni Daniel Rason, yan din ang sasapitin ninyong parusa, mga KNP, mga manggagawa, na mananatiling panatiko ng Diyos-Diyosang si Daniel Rason. Bakit ko po nasabing Diyos-Diyosang Daniel Rason? Biruin mo, napakawalang yamong Daniel Rason na pinayagan mo sa fiesta ng Diyos, merong pang pangalan, yung float, na fiesta ng Diyos, tapos merong karatula mo. Hindi ka ba natakot nun? O sadyang wala kang takot sa Diyos? Nung una, pinagtatanggol pa kita, Daniel Rason, na na ilapit sa iyo ng mga kapatid ang karapatan mong malaman upang makapamahala ka ng maayos sa kapatiran. Anong bigla mo sinabi? Huwag niyong sasalangsangin yung desisyon ng aking mga KNP dahil may basbas ko yan. So, ibig sabihin, may basbas mo yung kawalang-yaang ginagawa ni Resty Reyes. Ibig sabihin, may basbas mo ang mga kawalang-yaang ginagawa ni Efren Baking. Ibig sabihin, may basbas ka ng ginagawang kawalang-yaan ni Robert Naboa. Ibig sabihin, may kawalang-yaan ka, may basbas ka sa mga kawalang-yaang ginagawa at pinaggagawa ni Andy Perlada. At ng iyong mga manggagawang panatiko sa iyo. Tandaan ninyo mga kapatid, nakasulat sa Biblia at kinakanta yon sa ating himnaryo. Sa 17:5 ni Jeremias, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya ikaw, Reyes sa Sondonsilyo, kasumpa-sumpa ka. Hindi ako may sabi nun. Ikaw, Reyes sa Sondonsilyo, kasumpa-sumpa ka. Ang may sabi nun, si Propeta Jeremias. Nakasulat sa kanyang aklat, 17:5 ni Jeremias, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya yung pong mga mananatili dyan sa iglesia ni Daniel Rason, hindi na po yan iglesia ng Diyos. Iglesia ni Daniel Rason na yan, mga kapatid. Kasumpa-sumpa yan, mga kapatid. Biruin mo, hindi ka matutuloy sa Hong Kong samantalang alam mo na mayorya ng mga kapatid sa Hong Kong ay domestic helper. Hindi ka matutuloy noong 2024 na visit mo dapat sa Hong Kong dahil hindi na-hit ang target. Kung pwede naman magkatipon nga naman sa lokal, ang laki-laki ng lokal. Bakit sa Shangri-La Plaza pa kayo magkakatipon? Di bali sana kung ikaw ang magbabayad. Pero, meron ka bang ginasusan Daniel Rason sa mga pagbisita mo sa mga lokal sa ibang bansa? Wala kang ginasusan Daniel Rason. Mahiya ka sa sarili mo. Huy, magtrabaho ka Daniel Rason. Wag kang puro palipad ng motor. Kaya lumalaki yung tiyan mo. Kaya pati asawa mo, tingnan mo, ang laki-laki na ng pisngi. Sabi na yung pisngi ni Arlene Rason. Kakakain nyo ng pera ng kapatiran.
Di kayo nahiya or talagang sadyang wala kayong hiya. Sabi nga nung kapatid, mas marami pang improvement ngayon sa KD Rock kaysa sa Central. Tapos, nung nabanggit lang nung kapatid yung observation niya, sinuspindi. Ganyan ngayon ang nangyayari sa iglesia na ating pinagsama-samahan, mga kapatid. Yung tatay po ni Daniel Rason, babaero po yan, marami pong babae yan. Ay di tanungin niyo po sa mga kapatid niya. Tanungin niyo po sa mga pamangkin niya. Tanungin niyo mismo yung anak niya, si Daniel Rason. Tanungin niyo, alam niya po yan. Alam ni Daniel Rason yan na maraming babae ang tatay niya. Eh hindi na ako magtataka, siya mismo si Daniel Rason, babaero din. Hindi ba totoo, Daniel Rason, ang dati mong jowa, yung kapatid ni si Swen Lazaro? Tapos hindi ka na nahiya, hindi ka na natakot sa Diyos, hindi ka na natakot sa kapatiran. Kinuha mo si Arlene Rason, buhay pa yung tatay ng kanyang anak. Anong kawalang-yaan yan? Hindi ba yan pangangalo niya? Kasumpa-sumpa ka, Daniel Rason. Kasumpa-sumpa ka sa Diyos. Tingnan mo yung tiyan mo ngayon, bundat na bundat sa pera ng mga kapatid. Sampahan niyo ako ng kaso, okay lang yan. Hindi ako natatakot, Daniel Rason. May anak ba sila nung kapatid ni Wenz Lazaro? Hindi ko alam. Kasi itong yung asawa niya ngayon, hindi naman sila nagkaanak eh. Hindi sila nagkaanak ni Arlene Rason. Eh di ipa-DNA niyo yung mga anak nila kung magmamatch sa mga DNA nila. Kaya yun po mga kapatid. Ah, yan ang nangyayaring ano, immoralidad, ka-immoral, immori, immoralidaran na nangyayari diyan sa sa MCGI, sa iglesia ni Daniel Rason. Marami pong nangyayari diyan. Biruin mo yung mga nagtatrabaho diyan sa convention. Pinapasahod niyo ba ng maayos? Tapos kung sigaw-sigawan ng tatay mo, sigaw-sigawan ng nanay mo. Kaya yung sinasabi niya na pinara daw yung tatay niya at sumunod daw sila. Kasinungalingan po yun, mga kapatid. Napakasinungaling itong Daniel Rason na to. Napakasinungaling ng Daniel Rason na to. Kaya mga kapatid, wag po kayong magalit. Ngayon, kung magalit man po kayo ngayon sa akin, okay lang po yan. Kasi isa rin po akong kagaya nyo dati. Doon sa mga umaalis, nagagalit din po ako. Pero gumawa ng paraan ang Diyos para ma-realize ko yung katotohanan ng nangyayari sa iglesia na wala na po ang Diyos dyan, mga kapatid. Kasi kung nandyan pa po ang Diyos, isisiksik ko po yung sarili ko, mga kapatid. Napatunayan ko po sa sarili ko na wala na ang Diyos dyan. Dahil, sabi nung KNP kausap ko, kapusungan na sabihin mong walang hustisya sa iglesia.
Nakuha ko po yung mensahe nung sa sinabi niya sa akin. Nakuha ko po yung mensahe nung KNP kausap ko na ang sabi niya sa akin, kapuso nga na sabihin mong walang hustisya sa iglesia dahil ang Diyos nasa iglesia. Nakuha ko po yung na ibig niyang turingan, ibig niyang ipabatid sa akin, mga kapatid. Kung ang Diyos ay nasa iglesia, kapusungan yon. Pero napatunayan ko sa sarili ko, sa karanasan ko, sa ginawa nila sa akin, na wala na ang Diyos sa iglesia dahil hindi po pwedeng magkaroon ng inhustisya. Yan nga po yung nilalabanan ng Panginoong Kristo nang siya'y magkatawang tao. Hindi ko po dala yung laptop ko and wala akong mababasang talata. Sabi ng Panginoong Kristo sa mga parisi at mga eskriba, sa aba ninyo, mga parisit, mga eskriba, mga mapagpaimbabaw, nagbibigay kayo ng ikapu, ng yerba buena, ng kumino, etc., etc. Pero, yung mahalagang bagay ng kautusan, pinapabayaan ninyo. Nakabihis kayo ng damit tupa, pero ang baho-baho ng ng, ng labas ninyo. Yung mga libigan, pinaputi, pero karumal-dumal na mga patay ang nasa loob. Ganyan po ang nangyayari ngayon dyan, mga kapatid. Kaya, magbasa po kayo ng Biblia, mga kapatid. Magbasa po kayo ng Biblia. Nakasulat po yun sa Mateo 22:33 hanggang 39. Mga kapatid. Tapos, yan pong MCGI case na yan, labag po sa kalooban ng Panginoong Kristo yan. Sabi ng Panginoong Kristo, pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Bawal po ng Panginoong Kristo yun eh. Itong mga yung ginagawa ngayon ng ng MCGI. Wala, puro pakitang tao. Samantalang nung boy si Brad Eli, mga kapatid, napakaraming tinutulungan ni Brad Eli na hindi po natin alam. Napakarami pong tinutulungan ni Brad Eli nung buhay siya na hindi po natin alam dahil ayaw niyang ipaalam. Mga kapatid, biruin mo, nagpakain tayo sa payatas. Wala pong camera yon. Araw-araw nagpapakain tayo. Hindi ko lang matandaan kung ilang buwan tayong nagpakain doon sa Hindi ko lang alam kung ilang buwan tayong nagpakain sa payatas. Sa ah, mga bata doon na malnourished. Meron lang pong konting documentary pero hindi po araw-araw ng pagpapakain natin ay merong kamerang nakabantay. Masarap po talaga ang paa ng manok kung malinis. Pero kung yung paa mabaho, kagaya nung paa ni Daniel Rason, naku po ina, sa inyo na lang yung paa na yan. Kaya dapat yung mangangaral ng Diyos, literal at saka spiritual, mabango ang paa nun. Yan, no, nagmamanifest mga kapatid sa physical na paa ni Daniel Rason kung gaano siya kabaho. Sabi ng Biblia, pagkaganda-ganda ng nagdadala ng pagkaganda-ganda ng paa niya ong nagdadala ng magagandang balita. Anong ibinabalita ngayon ni Daniel Rason? Biruin mo yung sabi nila yung UNTV, your public service channel, walang walang pinipiling walang pinipiling context ng balita. Naku po, bakit hindi nyo binalita yung palakulan sa sa chapel, sa sa central, sa labas ng chapel.
araw mismo ng pasalamat, opening prayer yon, nandun ako. Bakit hindi yun nabalita? At hindi ka ba nagtataka, Daniel Rason? Bakit sa iyong pangangasiwa nangyari yon? Kasi wala ang Diyos sa pangangasiwa mo, Daniel Rason. Ang katunayan na wala ang Diyos sa pangangasiwa mo, ayan ang mga kapatid, oh, nagsasabi. Kaya sila nag-exit. Maraming mga kapatid pala na nakaobserba na magmula ng ikaw ang namuno sa iglesia, maraming nagbago. Ako, dinideny ko pa yung fact nun eh. Pero marami na rin ako na-observe. Biruin mo, walang Bible exposition, walang pangangaral na ginagawa. Ang paglilingkod ginawang game show. Mas gusto mo pang magpa-game show kesa mangaral. Sa bagay, para ka lang naman talaga sa game show. Totoo, sa totoo lang, para ka lang, bagay kayo mag-asawa na pang game show lang talaga kayo. O, parang si Pokwang yan, si Arlene Rason. Minodify lang na Pokwang. Parehong-pareho kayo, bagay na bagay kayo. Si Pokwang at saka ikaw si si Chocolate. Chocolate na maputi. Daniel Rason. Gusto niyo yan, di ba? Mas ginusto niyong mag-game show kaysa mangaral ka sa kapatiran. Ang sabi sa Biblia, noong noong malapit ng kubkubin ng mga Romano ang Israel, nagkatipon ng mga kapatid, araw-araw. Araw-araw nagkatipon sila. Para saan? Para mag-game show? Hindi. Para magpatibayan sa isa't isa. Anong ginawa mo? Ngayon, araw-araw may SK ka. May mga nanonood pa ba? Marami pa bang nanonood? Wala. Kasi wala silang makitang sustansya sa iyo pati sa mga pagkakatipon. Ayan, ginawa niyong game show yung paglilingkod. Kaya yung mga kapatid, tingnan mo. Kayo lang dalawa ni Arlene Rason ang masaya. Pokwang yan si Arlene Rason. Tingnan mo. Ikaw si chocolate na maputi. Meron namang white chocolate. Ikaw, white chocolate ka. Itong si Arlene Rason, pokwang ang datingan. Tingnan nyo kung tumawa. Pokwang na pokwang. Bagay na bagay kayo. Japayuki siya, ikaw. Ano, mabaho ang paa. O, bagay na bagay kayo. Wala kang wala kang, wala kang immoral ka. Biro mo po, pwede namang napakaraming kapatid na dalaga na nagkakandara pa sa'yo. Bakit itong lamas ang pinili mo? Ay, ibig sabihin, merong hiwaga, magaling. Hindi ko alam kung saang bahagi siya magaling. Hindi ko alam yun. Tama nga naman magaling Biro mo, Japayuki. Ibig sabihin, magaling magaling magbigay ng aliw. Baka sabihin ng mga kapatid, nung nabautismuhan si Maria Magdalena, hindi pinag-usapan yung kanyang dating buhay. Mga kapatid, iba po si Maria Magdalena kay Arlene Rason. Si Maria Magdalena, hindi naman po niya nilandi ang Panginoong Kristo. Sabi nga ng Panginoong Kristo, wag mo akong hawakan, wag mo akong hipuin. Sabi niya kay Maria Magdalena, nung hawakan siya ni Maria Magdalena, ni Santa Maria Magdalena. Itong si Arlene Rason, hindi siya pwedeng
tawaging Santa Arlene, hindi. Impactitang Arlene Rason. Ayan, isa pa yang si si Rhea Sasondoncillo, impactita din yan. Tignan mo yung pagbumuka niya. Mukhang napipinang truck. Mukhang napipinang pison. Tapos lalait-laitin mo ko, Daniel Rason, na tsura ko. Compare naman sa'yo, ayan. Yung kilay ko, natural yan. Hindi ginuguhitan. Ang sabi kasi sa'yo ni Brad Ellie, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at pinagkaroonan mo ng katunayan. Alin ang pananatilihan mo? Yung bang tinuro ni Brad Ellie? Hindi. Kasi si Brad Ellie mismo, hindi naman din siya nanatili sa natutunan niya kay kapatid na Perez. Alin ang sinasabi ni San Pablo kay Timoteo na manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at pinagkaroonan mo ng katunayan? Alin? Yung salita ng Panginoong Kristo, yung ebanghelyo. Ikaw mismo, Daniel Rason, nilalabanan mo ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya ikaw, Reyes sa Sundolsilyo, ang kapal-kapal ng pagbumuka mo, ha? Sa bagay, totoo naman makapal ang pagbumuka mo. Biruin mo, yung mukha mo, mukhang napiti ng pison pero matibay pa rin. Para sabihin mo sa akin na naghahanap ako ng damay sa karumal-dumal na sasapitin ko. Hello? 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 Yan lang ang masasabi ko, hello. Kung kayo na lang ang maliligtas, ayoko nang maligtas. Kung kayo lang ang mararatnan ko sa langit, ayoko na mapunta sa langit. Pero tinitiyak ko, Reyes sa Sondonsilyo, hindi ka kasamang mapupunta sa langit. Kung, kung hindi ka magbabago, kung pagmamatigasin mo ang iyong puso. Biruin mo, si yung anak ni Herodias, nung sinayawan si Herodes, nalibugan. Kaya ang sabi niya, kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Binulungan ni Herodias yung kanyang anak. Hilingin mo ang ulo ni Juan Bautista. Kaya yun, kaya napugutan ng ulo. Ikaw ba naman ang sumayaw? Sayawan ka ng Japayuki. Hindi ka hindi ka manlalata. Hindi ka manlalambot. Ayan. Gusto mo yan, di ba, Daniel Rason? Kaya ganun po, mga kapatid. Ganyan na po ang mangyayari ngayon. Babuyan na sa iglesia na yan. Biro, hindi ba totoo, sanikatan, na jowa mo si Sis Prima Salonga, samantalang kayo pa ni Sis Prima Salonga ay nakipagjowa ka na kay Meg Katan. Kaya anong nangyari sa'yo ngayon? Alam mo, si Sis Prima Salonga, kasama ko siya noon sa distrito. Mabaliw-baliw siya dahil sa ginawa mo sa kanyang panloloko. Kaya ikaw magsisi ka din, sanikatan. Magsisi ka. Hindi ka ba nagsisisi dyan? Tatlo-tatlo ng cancer, apat na cancer na yung ano sa'yo? Kaya ganun po, mga kapatid. Bro, attendance po kami ni Brad Ed Ron. Yan. Paano ba nakilala ni KDR si Arlene? Hindi ko po alam kung paano niya nakilala. Baka pumunta po sa club na pinagsasayawan ni Arlene Rason.
ni Arlene Ruga itong si Daniel Bonjing Rason. Kaya nung nakita niyang sumasayaw, parang si Herodes na nalibugan doon sa anak ni Herodias nung sinayawan ng Igiling-giling, Igiling-giling by Willie Revillame. Yan. Ikaw ba namang sayawan ng spaghetti pataas at pababa, hindi ka man lalata. Eh itong si Bonjing ay lahi ng mga kapareho siya ng tatay niya na babaero. Kaya alam ko ngayon, nagmumura na yan ng ng TI. Itong si Daniel Rason. At butas-butas na ang dingding ng bahay nila. Kilala ko po yan eh. At pinagtatadyak na yung dapat niyang pagtatadyakan. Kilala mo ba ang nanay ni ano? Oo, kilala ko yung nanay niya. Kapatid ni kapatid ni kung hindi ako nagkakamali, meron po kasing nag-message sa akin, informant, isa sa mga informant ko. And reliable informant, mga kapatid. Brad J.R. Badong, Japanese ba yung unang asawa ni Arlene Ruga? Oo, Japanese po siya. Kasal ba yung Hapon kay Arlene? Regardless kung kasal o hindi kasal, di po ba ang aral sa atin, basta meron ng pagkakaunawaan, binding factor na yon, regardless of the marriage. May hiwaga pala si Katan. Ay, naku, maraming hiwaga, kaya tingnan mo, pinarusahan siya ng Diyos. Pagpaparusa ng Diyos yan sa kanya, tatlong cancer. Pero sana mag matauhan itong si Brad Sunny Katan. Pero ewan ko lang kung matatauhan, biruin mo, sasabihin mo sa mga kapatid na officers, wala na tayong pera. Bakit? Eh kung makapag-request itong mga pulis, wagas. Parang tayo ang gobyerno. Unang-una, sino bang nag alok sa kanila ng tulong? Meron naman silang pondo na nakaalat ang gobyerno para sa mga kapulisan. Sabi nga nung kapatid, of all the government agencies na po pwedeng tulungan, bakit po PNP ang tinulungan ni Daniel Rason? Sabi ko doon sa kapatid na nagtanong, good question po yan. Sabi kong ganyan. Napakagandang question. Ibig sabihin, nagpapasipsip po itong si Daniel Rason dahil para maitago at mapagtakpan yung kanilang krimen na ginagawa. Bakit? Dapat merong kasamang matotokhang na kilalang kilala ni Daniel Rason sa pamilya niya nung panahon ni Duterte. Drug addict kasi, naging drug addict yung ewan ko lang kung ngayon nagda-drugs pa. Pero mukhang durog eh. So, pwede pala masabi na dating pokpok si Arlene Ruga. Pokpok sa Japan nga lang. I mean, bayarang babae ng Japanese laws. Ayoko pong mag-ano po dyan kasi parang makakasakit naman po tayo sa ibang mga mga tao. Pero masasabi ko, si Arlene Ruga, pokpok po siya. Pokpok talaga. Biro mo hindi ka pokpok, Arlene Ruga, buhay pa yung tatay ng anak mo, nilalandi mo na itong si Daniel Bonjing Rason. Hindi ba kapokpokan yon? Baka mahilig si Bonjing sa job. Ano po yung JAV? Pokpok ang tawag sa babae nagsasayaw sa Japan. So, dami din lumamas sa kanya. Sigurado po yun.
Sigurado po maraming lumama sa kanya. Sino po nanay ni Daniel Junior Rason? Tanungin niyo po dun sa tatay po niya kung sino ang nanay po niya. Anong klasing drugs? Anong klasing drugs? Good question. Anong klasing drugs? Eh di yung illegal drugs. Kaya nga, sabi niya sa akin, Kuya, alam mo ba, ayokong makita si Ate Apple. Yan, babanggitin ko na. Apple, babanggitin na kita. Kamukha ka nung sinasabi kong nag-drugs. Apple po, yun yung pong kapatid ni Roland Santos na naging empleyado ni Daniel Rason sa Daniel's Coffee. Nag-aalaga, yung Apple na yun, yun yung nag-aalaga kay Joshua, nung anak po ni Daniel Rason. Alam mo ba, sabi niya, Kuya, alam mo ba, ayokong nakikita si Ate Apple kasi kamukha niya yung babaeng ginalaw ko. Hindi naman issue yung nakaraan ng tao. Ang issue dito ay yung hypocrisy. Mismo nadali mo. Kung sino ka man, Hailey, Mupi, mismo, tumpak na tumpak. Wala tayong pakialam kung anong nakaraan. Lahat naman tayo may mga nakaraan. Pero ang issue dyan, yung hipokrasya. Yan ang nilabanan ng Panginoong Kristo sa mga Pariseo at mga Eskriba. Kayong mga mapagpaimbabaw. Sabi ng Panginoong Kristo. Mahiyain daw si Arlene noong kumanta ng Way Back into Love, parang Maria Clara. Naku, hindi po totoo yan. Meron bang Japayuki na mahiyain? Nagsasayaw ka nga ng One Piece eh. Tapos mahiyain ka. Kay pokritohan yan. Kay pokritahan yan. Japanese adult video. Ay, ewan ko po dyan. Hindi ko alam yan. Tapos, daming panatiko babae nangangarap makita at mayakap si Arlene. Eh, akala po kasi nila wala naman pong problema kung Japayuki siya eh. Wala naman problema kung buhay pa yung asawa niya eh. Eh dapat wag siyang maging plastic. Wag siyang ipokrita. Kaya dati pa hindi tanggap ni Brad Ellie na nag-asawa si Koya ng babae. Daw nalamas. Totoo po yan. Sulit po ang hiwagang nabubuksan ngayon ko lang to narinig. Kung ayaw mo, edi lumayas ka. Kuya Daniel Razon. Prayer meeting. February 5, 2025. The ranting preacher strikes again. Kesa makinig daw sa mga chismis na nakaka-high blood. Talagang lalayasan kita, Daniel Razon. Tsura mo lang. Bukod sa kinulayan, bukod sa ginuhitan yung kilay mo, Daniel Razon, at mabaho ang paa mo, granting hindi lang po mabaho, kasi may baho na tolerable. The fact na nasabi ko pong mabaho, hindi po siya tolerable, mga kapatid. So, kayo na po mag-isip. Nabubulok na daga yung paa niya. Kaya ganun po. Talagang lalayas ako, hindi ko matitik yung pinagsasabi mo at saka yung mga inustisyang pinaggagawa mo, Daniel Rason. Pero mo nananahimik ako, ipapablock mo ako sa mga kapatid. Kung merong dapat i-block, sabi mo, pagka masama i-block, ikaw yun, Daniel Rason. Ikaw yun. Sino pa? Yung nanay mo, Daniel Rason. Sino pa? Yung tatay mo, Daniel Rason. Sino pa? Yung mga KNP mong Efren Baking, Resty Reyes, Andy Perlada, Noel Abulencia na sinungaling na nahuli na caught in the act na may picture na nagsiserve ng alak, eh dinideny niya pa. Biruin mo, naaatim ng budhi mo yun, Noel Abulencia. Sa bagay, kung gaano ka kaitim, ganun kaitim ang budhi mo ngayon. Di ba? Ulig baka. Kaya nga may amoy kayo, pareho kayo ng, ay, wag na lang.
Yun, biro mo, pwede mo na sabihin na, pasensya na po, nautusan lang. Pag mamatigasin mo, yung sinasabi ng ano ng leader mong ano, natawa ako sa One Piece mga 2 million. Saan na anak ni Arlene, bro? Tanungin niyo po kung nasaan po siya. Bro, curious lang. Alam niyo po yung pinagmulan ng pagtawag na Bonjing kay Daniel Rason? Hindi po. Pero siguro dahil sa makananay po siya kaya tinawag siyang Bonjing. This is unheard, sabi ni Hailey Noel. Ano po ito eh? Kilalang kilala ko po itong si Hailey Noel. Siya daw po si Superman. Oo, si Superman bakat yung ano, bakat yung Santolan Station niya. Hindi naman makabuo ng anak. Bugok naman yung itlog. Ang alagad ng Diyos pinadadami ang lahi. Si KDR walang lahi. Dahil baog alagad siya ni Mang Kanor. Bugok po yung kanyang itlog. Lumayas ako dahil sa sinabi niya, debating walang kibuan. Isa pa po yan. Napakabobo ng maniniwala dyan na debating walang kibuan. Pwede ba yun na debating walang kibuan? Noong pong nakipagdebate ang Panginoong Kristo, nakikipagtuligsaan siya sa mga pariseo at mga eskriba. Noong nakipagdebate si San Pablo, nakikipagtuligsaan siya sa mga pariseo at mga eskriba, sa mga iba-ibang mga reliyon. Kaya nga nanganib yung buhay niya eh. Noong nakipagdebate si San Esteban, binato siya hanggang mamatay. Kaya itong ano, saan mo nakuwang aral yung debating walang kibuan na yan, Daniel Rason? Napakabobo mo naman sa Biblia. Ang bobo-bobo mo. Napakabobo mo, Daniel Rason. Meron ba, kaya nga debate, di ba? Ano ba ang kahulugan ng debate? Napakabobo mo talaga, Daniel Rason. Kaya nga debate, magkakaroon ng pag exchange of the different side of the two opposing sides. Paano ka makikipagdebate? Paano mo ipapanalo yung kaso mo kung makikipagdebate kang hindi ka kumikibo? Talo ka kaagad. Silence means yes. Sa Korte Suprema, sa korte ng tao, silence means yes. Napakabobo mo, Daniel Rason. Saan mo nakuha yung debating walang kibuan na yan? Baka naman ligated na si Arlene Ruga nung maka-live-in. Hindi po siya ligated kasi nag nag 12 years ago, kung hindi ako nagkakamali, nabuntis po siya pero hindi po nabuo yung baby sa loob ng ovaryo yata o uterus, something like that. Ang tawag po doon ectopic pregnancy. So ibig sabihin, maliit, hindi hindi nakapasok. Ganon. Checkmate na Brad. Lumayas po ako kasi nakita ko pinarada rebulto niya. Correct. Biruin mo, nagpapakilala kang sugo ng Diyos tapos pinayagan mo yung float na nakalagay, Fiesta ng Diyos. Doon sa mismong float nakalagay Fiesta ng Diyos. Tapos meron mong rebulto. May unang asawa ba si KDR? Ah, Hindi ko po muna masasagot yan. Bugok. Brad Ellie, most sensible preacher of our time. KDR, most ranting preacher of our time. Eh yung
eh yung paggamit niyang batayan ang salita ni Satanas. Biro mo pagbabatayan mo yung salita ni Satanas. Bro, alam ba ni Kuya na may nawawalang abuluyan ng mga kapatid sa Asia Oceania? Baka kasi hindi niya alam. Kaya kinuha ng mga KNP na sinasabi mo. Alam niya po yun. Alam niya po yun. Kaya nga po nasuspindi itong si Robert Naboa eh. Pero after quite some time, naibalik po siya. Kaya nga yung mga kapatid sa Singapore, ano po yung kalooban nila? Nagdaramdam po sila, mga kapatid. Dahil po sa nangyari na yan. Alam din po ni ano yan, ni Brad Soren. Katunayan, alam ni Brad Soren Legaspi yan. Si Brad Soren Legaspi po ang humimok, nag-encourage kay at tumulong na ilapit si Brad Jerex Laguno na asawa ni Sis Grace Arce na kapatid ni Gerly Arce na MMC para mailapit kay Kuya yung problemang nawawalang mga tulungan. Daang-daang libong dolyar, US dollar po ha, daang-daang libong dolyar. Hindi ka ba walang ya, Robert Naboa? Yung lapel mo lang, nagkakalaga ng mahigit kalahating milyon? Napakawalang ya mo. Saan ka kumuha ng pera na pinambili mo ng bahay sa Singapore na nagkakahalaga ng mahigit 17 million, kulang-kulang 18 million pesos? Hindi ka pa nasiyahan doon, pina-interior design mo pa. Sosyal. Alam niyo po mga kapatid, kaya minahal ko po yung ano, yung mag-asawang Don Kapulong at saka si Lisel Kapulong. Kasi po nakasama po nila ako na ano eh. Napakasimple po ng buhay nila. Itong si Arlene Rason, nagtataka ako. Biro mo na i-tiles na yung bahay. Kung mo hindi niya nagustuhan yung tiles, bakbak. Kaya walang matapos-tapos sa mga pinapagawa niya dati. Doon sa bahay sa La Vista. Pag hindi niya nagustuhan, bakbak. Pag hindi niya nagustuhan yung pagkakagawa, bakbak. Feeling ano? Feeling mayaman. Eh saan mo kinukuha yung pera? Napakawalang yamong Arlene Pokpok Rason na ito. Grabe expose mo, Brad JR Badong. Baka wasak na gamit sa bahay ni Rason. Eh, malamang po, sa malamang. Dati alam niyo po, mga kapatid, kasi nakikita ko sino mga nanonood ng mga video ko. Dati po, isa sa mga nanonood ng mga video ko, si Arlene Rason. Siguro binlock niya ako nung time na sinabi kong ang baho ng paa ng asawa niya. Baka ibig niya sabihin debate scrambled egg. Bro, nakita mo na ba minsan na nag-aaral ng Biblia si KDR o pinaaasa lang niya ang ipapaksa niya sa mga KNP? Hindi ko po nakita ni minsan na nagbuklat ng Biblia si Daniel Rason. Yan po ang totoo. Kahit nung buhay pa po si Brad Ellie. Excuse. Sobrang lamig po dito mga kapatid. Debating walang kibuan at ayunong may kainan. Saan ka nakakita ng ayunong may kainan? Napakabobo talaga nitong Daniel Rason na to. Brad, turuan mo po si KDR magluto ng scrambled egg. Ay, bahala na po siya. Matanda na po siya. Ang hindi ko masikmura yung sinabi ni Efren Baking sa Japan na dumating na raw ang biyaya ng Diyos. Kasi po ganito po yan. Hindi ko naman po hindi ko naman po masisisi si Efren Baking. Kasi po ganito. Noong pong pumunta sa bahay ni Sakeo, yung pong unano na maniningil ng buwis.
Nung pumunta ang Panginoong Kristo sa pamamahay po ni Sakeo, ang sabi ng Panginoong Kristo, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Yung pong pagdating ni Kristo, nangangahulugan ng kaligtasan yon sa pupuntahan niya. Itong si KDR, hindi naman po si Kristo yan eh. Peking Diyos-Diyosan yan eh. Wala kang biyayang matatanggap dyan. Literal o spiritual, wala ka pong matatanggap na biyaya dyan, mga kapatid. As in, wala ka pong matatanggap na biyaya dyan. Maniwala po kayo. Kasi matagal ko po yung kasama. May mga experience po ako dyan, mga kapatid. Wala kang matatanggap na biyaya dyan. Literal o spiritual. Oo, siguradong maliit 'yun eh. Hindi po pumasok yung similya eh. Doon sa bahay bata eh. Kung sakto yung size hindi po magkakaroon ng ectopic pregnancy. Yun lang po yung akin pong ano ah. Kaninong anak yung bunso? Sila po ang tanongin niyo po. Noon nag-aayuno ang kapatiran bago mag-SPBB. Ngayon, lamunan muna sa fiesta ng Diyos bago mag-SPBB. Oo, ganyan po ang nangyari ngayon. Puro panlaman. Bro, yung sinasabi ni Adele na nawawalang abuloy sa destino ni Bradfred Cabanilla, totoo ba yun? Wala po akong personal knowledge dyan, kagaya po na sinasabi ko. Ayoko po magsalita ng isang bagay na wala ako pong personal knowledge. It means to say hearsay. Pwede po ako mapaya. Lahat po ng sinasabi ko, meron po akong personal knowledge po dyan. Kaya yung sinabi ko pong, yung pong tatay ni Daniel Rason ay babaero, tanungin niyo po si Marita Carisma. Tanungin niyo si Rhea Sasondoncillo. Kasi isa po sila sa mga kasama na nagko-convoy, nagiging espiya pagka lumalabas si daddy yung tatay po ni Daniel Rason. Yun, nakikita nila kung saan pumupunta. Mga gawa 5:3. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng lupa, ng halaga ng lupa? Alam po kasi ng mga KNP na yan na wala na ang Diyos talaga sa iglesia. Kaya sila, milyon-milyon pera ang binubulsa po nila. Mas masahol pa po sila sa mga iglesia na dating nung buhay si Brad Ellie ay tinutuligsa po niya. Brad J.R. Badong, ano po ang masasabi mo sa napag-alaman na 80% ng share sa KD Rock nakapangalan kay Arlene Rason as per SEC? Eddie Wow, yun lang po ang masasabi ko, Eddie Wow. Wow, 93 viewers. Maluhong pamumuhay po pala si Arlene Shampoo. Sobrang maluhong po pamumuhay po niya. Pagka po hindi niya nagustuhan yung yung meron nga pong nagsabi sa akin sa abroad po yata, parang dapat kasama siya sa entourage, kaya lang ang laki po kasi nung gagastusin, kaya hindi po siya sumama. Nakalimutan ko lang po yung yung sinat nung kapatid sa akin. Maluho po 'yan. Si Arlene Rason. Sa bahay lang pagka pinagawa niya, pagawa baklas. Samantalang si Brad Don po at saka si Cecil, ano po, ako lang nga po yung nagde-design ng bahay po nila si Cecil. Nag-aayos ng bahay nila. Kaya with all fairness naman, nasaksihan ko kasi na kung paanong maghanap buhay talaga yung mag-asawa na yun, pati yung mga anak nila, tinuruan nila. At yung pinaghahanap buhayan nila, ibinibigay po talaga nila kay Brad Ellie nung buhay po siya.
with all fairness naman dun sa mag-asawa. Kaya nagdamdam lang ako. Biruin mo sa sinabi ko na ano na na yung mga comment ng mga kapatid kasi alam nila malapit ako kina Brad doon eh. Kuya Don, sabi po ng mga kapatid, yung EFS ang mahal-mahal tapos ang pangit ng quality. Tapos yung mga paninda sa local store, nakakarating sa kanila, panis, tapos hindi masarap, etc. etc. Sabi po ni Brad doon, ikaw ba dong, dapat ikaw, isa ka sa mga ah, nagtatanggol sa produkto natin. Hindi po kasi ganun, Brad doon. Sabi kong ganyan, dapat po yung mga negative comment, tinitake po natin as positive for our product to improve and our services to improve. Ganun po kasi sa negosyo. Sabi ko, lalo na meron naman po talagang captive market, yung kapatid. Eh, yung kapatid, pagka alam nilang sa gawain, suporta po kaagad yan. Kaya lang, we should compensate to the money they are giving in exchange to our products and services. Sabi ko pong ganyan kay Brandon. Ayun, siguro nagdamdam din po si Brandon sa akin. Kaya, hindi na po nila ako kinausap, hindi na sila nagparamdam sa akin, etc. Hanggang nung ikasal si Mariel, yung panganay nilang anak, isiniksik ko lang yung sarili ko, kahit hindi ako imbitado, pumunta ako. Kasi, pinakamahalagang, isang beses lang naman ikakasalang tao eh, sa buong buhay niya. Kaya, kahit di ako imbitado, pumunta po ako. Kinapalan ko po yung pagmumukha kasi, unang-una, isa po ako sa nag-alaga doon kay Yeye, kay Mariel. Bro, napansin ko wala na boses ni Sis Luz kapag nagbibigay ng talata sa pagkakatipon si KDR na. Art of War ang minamaster ni Koyang. Masarap. Art of War, karunungan pang sanlibutan. Almost 100 viewers na. Grabe, expose. Mas marami pa po yan mga nanonood mga kapatid pagka hindi na po ako naka-live kasi binababalaan ko yung mga kapatid na wag manonood ng live ko. Kasi marami na pong nasuspindi. Tuwa pa ako noon nung kinamayan ako ni KBR na panatikong diehard ni Sun Chu, itong si TSR. Totoo bang malumanay at mapagbigay si KDR gaya ng mga nasa video? No, naku, hindi po totoo yan. Literally at saka spiritually. Physically and spiritually, hindi po yan totoo na mapagbigay si ano. Madamot po yan. Madamot po yan. Ang mapagbigay po si Brad Ellie. Ito po yan. Kapatid din po ba yung babae nung daddy o tigalabas? Tigalabas po. Ano palagay mo kapag opening talata? Anong palagay mo kapag opening talata si Sislus ang boses? Bakit now si KDR na? Kasi nga po, buhay pa po si Brad Ellie. Galit na po yan si KDR. Si Daniel Rason kay Ate Luz. Alam ko po yun, nasaksiyan ko po yun. Kaya po si Ate Luz nun kawawa pagka nakikita ko sa sa pasalamat. Nasa abroad na po si Brad Ellie nun. Sumbong ng sumbong kasi itong sumbongero po itong si Daniel Rason, alam niyo po ba? Sumbongero. Ang isa sa mga sinusumbong niya, yang si Jane Angeles. Kaya ikaw, Jane Angeles, naku, kung alam mo lang kung paano ka isumbong ni Daniel Rason na pinagtatanggol mo. Isa pa, si Ate Ruth Soriano na pinsan niyang buo. First cousin niya. Tsaka si Ate Luz. Yung pang ibang mga sinusumbong niya ni Daniel Rason kay Brad Ellie, hindi ko muna babanggitin mga kapatid. Buhay pa po ba si Bess nung may pangyayaring may muntik ng mga rape nang ma-rape yung matanda sa Brazil? Opo, buhay pa po si Brad Ellie. Yun yung mga unang mga taon namin sa Brazil. Kaya lang po, hindi po nalaman ni Brad Ellie yun. Hindi na po namin pinaalam. Ewan ko lang kung yung mga kasama namin pinaalam.
kay Brad Ellie. Pero as far as I know, as far as my knowledge is concerned, hindi po nakarating kay Brad Ellie yun. Bakit hindi tiniwalag or suspendi tatay ni Daniel Rason? Ewan ko po sa kanya. Tatay niya po yun eh. Yun nga po nag-drugs, hindi niya rin po sinuspindi. Ang lakas pa niya magsabi dati na kahit kamag-anak niya, hindi niya sasantuhin kung gagawa ng mali. Naku, fake news po yan. Totoo siguro, may partial truth yan. Yung mga kamag-anak niya na mga mahihirap. Yan, yung mga pinsan niya sa mga kapatid ng nanay niya. Eh, wala naman po yung kaano sa mga, kahit si Brad Islao, naku, pinag-iinitan din po niya. Yan si Brad Islao, ang dami po niyang sinasabing hindi maganda kay Brad Islao. Kaya ikaw, Brad Islao, kung nakikinig ka, alam mo yan sa sarili mo na pinag-iinitan ka ni Daniel Rason. Maraming sinasabing masama sa iyo si Daniel Rason. Bakit po biglang nagkaroon ng ate? Ewan ko po sa kanila. Saan po nila nakuha yan? Nakakaiyak bro, bakit ganon mga KMP? Wala man lang isa sa kanila na natatakot sa Diyos. Ipanalangin po natin mga kapatid kasi kung takutin po kasi sila ni Daniel Rason eh. Kaya ako po ang panalangin ko, merong manindigan sa mga KNP. Kung merong manindigan sa mga KNP na yan, ako, doon ako susunod. Doon ako sasama. Pero hanggang walang naninindigan dyan, magsasarili na lang ako, mananalangin na lang ako. Makikinig na lang ako doon sa mga old video ni Brad Ellie. Pa-shout out Brad kay Junson. Sana maka-exit na siya ASAP. Mabait po si Sis Lizelle talaga. Dati po, nung pong mahirap pa lang po sila, kaya lang, meron po kasing mga, hindi ko po siya masasabi na masama siya. Hindi ko rin po masasabi na hindi siya mabait. Pero si Brandon talaga, mabait po yun. Ewan ko lang po ngayon. Kasi ang pera, nakakapagpabago ng ugali ng tao. Ang sarap sigurong magkape. Diyan, 5 liters, lamig na lamig ang lugar mo, bro. Sobra pong lamig. Tingnan niyo po yung kamay ko, nangunguluntoy na sa sobrang lamig. Wala pong FDA ang tinda nila, hydro, pati ibang product. Ewan ko lang po. Sabi po nila, walang FDA. Ano. Hello, Ulysses Villamin. Dati hinahanap sa Biblia, Soldier of Christ, ngayon ginagamit na yan ni KDR. Kala ko dati malaki na yung nakawan sa Abuloy sa Albay na 100,000. Si Danny Navales naman involved. Mas malaki pala sa abroad, milyonaryo. Kaya pala sabi ni Best dati, mga kaharian ni Danny Navales, ni Resty at Efren, may mga kaharian. Ilang flower vase kaya babasagin ni KDR pag nakarating lahat sa kanya mga expose mo. Bro, Brazilian ba yung babae na muntik na ma-rape? Pilipina po. Mas mabuti pa palang higit si Willie kesa sa relative ni KDR. Si Sis Ruth Soriano po ba? Po baka may say din si DSR. Lupit mo DSR, lahat na lang kaaway mo. Opo, lahat, lahat. Kasi ano po yan? Attention seeker, credit grabber. Alam niyo po ba yung mga kanta niya, hindi naman po siya ang gumagawa ng mga kanta niya. Tapos sinasabi niya sa kapatiran siya po ang gumagawa ng kanta niya. Ang kapal ng pagmumukha mo, Daniel Rason. Good morning po watching from Japan. Close kayo, Yuli bro. Hindi ko po masasabing close, hindi ko masasabing hindi close. Kasi magkakasama po kami sa bahay ni Brad Ellie. Tsaka ako po kasi uh, honestly speaking, basta kasama namin, basta kapatid, actually kahit hindi namin kasama, basta po kapatid, nararamdaman ko close ako.
Gamit ka earmuffs at gloves, brother. Malaking bagay yan sa lamig. Yung pong gloves ko po nasira eh. Eh, 10 euro din po yun, sayang. Kaya okay lang. Magtitiis na lang kasi pa-summer na rin naman po eh. Earmuff po, wala po kasing earmuff dun sa dun sa bilihan. Ini-imagine ko kung si Brad Ellie magla-live like this, ang dami niyang masasagot na tanong. Attention war pala si KBR. Yes, 1,000% attention war siya. Brad, mag-ginger tea ka po para ma-warm ka. Opo, nagtitipo ako dito. Ang tipo dito ay mountain tea, mga bulaklak po galing sa bundok. Maganda po siya sa sa katawan. Bro, makakapasok pa po kaya ulit kami sa Apalit this Saturday. Sabi ni Brother Ronnie Key Point de Rosario. Matapang tong si Brother Ronnie Key Point de Rosario. Pa-summer, Feb pa lang bro. February, January, February, March, April. Oh, malapit na po. Malapit na pong mag-summer. Mag-i-spring na. Tama po, di po ba? Kasi first time kong ma-experience yung four seasons po. Yung four seasons na literal na may... Actually, kaninang umaga, meron pong frost na naman. Kaya yung kalsada may yung tubig sa kalsada nagyelo. Walang maninindigan sa katotohanan dyan sa mga KNP dahil asa lang sila sa binibigay ni Daniel. Hindi naman po lahat ng mga KNP, mga kapatid, with all fairness naman, hindi naman po lahat ng KNP bayaran. Hindi po, mga kapatid. Kaya manalangin po tayo. Malay po natin merong manindigan dyan. Malay po natin. Kasi marami pong mga nanindigan na mga propeta noong panahon ng mga Israelita. Yun lamang po sa ngayon, mga kapatid. Musta po kayo ni Sis Stella? Okay na po kayo? Ah, hindi ko po alam kung hindi ko po masasagot 'yan. Delikado 'yan, black ice. Ingat sa paglalakad. Black ice po ba ang tawag doon? Opo, madulas po siya. I'm hoping bro na isang pasalamat or kahit sa SK, i-live ka ni Kuya para sagutin mga sinasabi mo. Hindi po mangyayari yan, kapatid. Kahit po maglakad ka ng naka ano, na, naka maglakad kang nakaluhod mula Balintawak hanggang Baklaran, hindi po mangyayari yan, kapatid. Maniwala ka po sa akin. Ma-pride po itong si Daniel Bonjing. May balita ka po. Kumusta na mga KNP at BSR ngayon sa mga expose nyo? For sure, akong wala nang tiwala si DSR sa mga KNP. Talagang wala naman pong tiwala si DSR sa mga KNP niya. Akala lang po ng mga KNP niya nagtitiwala si DSR sa kanila. Pero sila-sila po, mga kapatid, maniwala po kayo sa akin. Sila-sila nagkakagatan yung mga KNP. Pag nakatalikod si Efren Baking, may sinasabi si Resty Reyes. Mapapatunayan po yan ng mga manggagawa sa Pampanga. Pag nakatalikod si Resty Reyes, may sinasabi itong si Efren Baking. Maniwala po kayo, mga kapatid. Maniwala po kayo sa akin. Pa-shoutout po, Brad, sa officers ng EDSA Timog, pag-ibig po sa kanilang lahat. Yung tunay na pag-ibig. Shoutout po kay Brad Roland Ocampo, hintayin mo. Opo. Sige, Brad Roland, ihintayin namin. Yun. Ihintayin namin kung ano yung mahihintay namin. Sabi ni Brother Ronnie Keypoint Del Rosario. Yan po, mga kapatid, hanggang dyan po muna. Muli, pagbati po ng tunay na kapayapaan at tunay na pag-ibig mula sa tunay na Kristo at tunay na Diyos ng Biblia. Salamat po sa Diyos.